Mangyaring mag-subscribe at mag-iwan ng komento matapos basahin ang kwento upang masuportahan ang mas marami pang nakaka-inspire na kwentong Pilipino. Sa isang mainit na hapon sa Maynila, bumagal ang paglakad ng isang itim na luxury AV sa gilid ng bangketa. Mula sa tinted window, nakasilip ang isang babaeng bihis sa mamahaling damit, si Celestine Vergara, isa sa pinakabatang bilyonaryong negosyante sa bansa. Sanay siya sa ingay ng lungsod, pero hindi sa eksenang nakita niya ngayon, isang batang marungis, payat, at nakayapak, nakayukong tila may itinatago sa maliit na supot na gusot. Tumigil ang sasakyan sa harap ng bata. Bumukas ang bintana. "Anak, gutom ka ba? Gusto mo ng pagkain?" malumanay niyang tanong. Saglit na tumingin ang bata, halatang nagulat. Sa guhit ng mukha nito, may takot, may pag-aalinlangan, pero higit sa lahat, may bigat na hindi dapat pasan ng sinumang kasing bata niya. Nang akmang hahabuti ni Celestine ang maliit na supot na hawak ng bata, bigla itong sumigaw. "Teka! Huwag mong galawin yan," nanginginig na sigaw ng bata. Napatigil si Celestine. Hindi sigaw ng pagiging bastos ang narinig niya, sigaw iyon ng matinding takot. Dahan-dahan niyang inilayo ang kamay niya. "Okay, hindi ko gagalawin." "Ano yan, anak?" Umiling ang bata at mahigpit na niyakap ang supot. "Hindi po para sa akin. Ayaw kong mawala. Ayaw ko pong mabasa. Kailangan ko pong bantayan." Napaarko ang kilay ni Celestine. Sa gitna ng init at gutom, bakit iyon ang inaalala ng bata? "Pwede ko bang makita kahit kaunti?" mahinahong tanong niya. Nagdalawang isip ang bata. Tiningnan nito ang supot, saka si Celestine. Ilang saglit bago nito marahang binuksan ang lukot na plastik. Nakita ni Celestine ang isa sa pinakahindi niya inasahan, lumang mga papel, basa sa gilid, gusot, pero maingat na iniingatan ng bata. Mga larawan. Mga dokumento. May birth certificate, may larawan ng isang babae na nakangiti, may sulat pambata na ang tinta ay halos nabura na. "Ate, ito lang po ang meron ako," bulong ng bata. "Ito po ang nanay ko. Sabi niya babalikan niya ako pero matagal na pong wala." Umalon ang dibdib ni Celestine. Sa loob ng maraming taon, kinutya siya bilang babaeng walang puso, negosyanteng puro pera ang iniisip. Pero ngayon, sa harap ng batang ito, may tinamaan sa kanya na hindi kayang bilhin ng yaman. "Anong pangalan mo, iho?" tanong niya. "Rian po," sagot ng bata halos paos. "Sabi nila wala na daw akong pamilya. Pero hindi ako naniniwala. Kaya po, wag niyo pong galawin yung mga papel. Kasi yan na lang ang nagpapatunay na may nanay pa ako." Hindi nakapagsalita si Celestine. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi kayang taguan ng salapi, kirot sa puso. Marahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at lumapit sa bata. "Rian, gutom ka na, hindi ba? Halika muna. Kakain tayo. Hindi ko kukunin iyang mga papel mo. Ipinapangako ko." Napangiwi ang bata, tila hindi naniniwala. Pero nang makita nitong may paggalang at hindi pilit ang paglapit ni Celestine, unti-unti itong tumango. Sumakay ang bata sa SUV, hawak-hawak pa rin ang supot na parang kayamanan. Habang kumakain si Rian ng unang mainit na pagkain niya sa buong linggo, tahimik lang si Celestine na nakatingin sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, pero may kakaiba sa batang ito, may puwersang humahaplos sa konsyensya niyang matagal nang nakabalot sa yelo. Kinagabihan, dinala niya si Rian sa isang ligtas na shelter. Pinasuri niya ang mga dokumento, hindi para agawin, kundi para tulungan itong mahanap ang ina. Ngunit nang mabuksan ang mga records, nanlaki ang mata ng abogado niya. "Ma'am, kailangan niyong makita to." Kinuha ni Celestine ang papeles. Habang binabasa niya ang pangalan ng ina ni Rian, unti-unti siyang natigilan. May kumurot sa memorya niya, tila pagbabalik ng isang alaala na matagal niyang tinakasan. Hawak niya ang birth certificate ni Rian. Hawak niya ang larawan ng babaeng ina. Habang nakatitig siya roon, biglang bumigat ang dibdib niya. Dahil ang pangalan ng ina ay pangalan ng babaeng matagal nang nawawala sa buhay niya. Ng babaeng minsang minahal siya, pero iniwan siyang may bitbit na sikreto. At ngayon, ang batang nasa shelter ay maaaring may koneksyong hindi niya kailanman inasahan. Lumuhod si Damian sa tabi ng bata,
Pinipilit habulin ang paghinga habang ang sikmura niya ay tila umuusok sa natuklasang panganib. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Lino, maingat pero mariin. Bakit mo alam? Sino ang naglagay ng lason? Bakit ikaw ang target nila? Pero sa halip na sumagot, nag-iba ang ekspresyon ni Lino, mula takot, naging parang may bigat na matagal na niyang pasan. Parang may lihim na pinilit niyang itago, pero ngayon ay wala nang saysay itago pa. Mahina pero malinaw ang boses ng bata. Hindi talaga ako pulubi, sir. Natigilan si Damian. Ramdam niya agad na ang susunod na salita ay magbabago ng buong direksyon ng araw niya, o marahil ng buong buhay niya. Sir, tinatago kasi ako. Sino ang nagtatago sa'yo? Tanong ni Damian, ramdam ang tumitibok na tensyon sa hangin. Tumulo ang luha ni Lino bago siya muling nagsalita. Ang mga taong gustong saktan ang pamilya ko, sir. Anak po ako ng isang taong hinahanap nila. Sino? Dahan-dahan itong tumingin sa paligid, tinitiyak na walang nakikinig. Nang masiguro nitong ligtas, muling tumingin kay Damian. Ako po ang anak ng taong nagmamay-ari ng kumpanya niyo. Parang sumabog na bomba ang bawat salita. Uminit ang batok ni Damian, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa higanting pagkagulat. Anak ng may-ari. Ang batang pulubi na ilang ulit niya nang tinutulungan ang batang nagligtas sa buhay niya, ang batang muntik niya pang mapagalitan dahil inakala niyang nanggugulo. Pero hindi doon nagtatapos ang pahayag ni Lino. Sir, may susunod pa dapat silang pasabog. Hindi lang yung pagkain ang nilason nila. Napakuyom si Damian ng mga palad. Sino man ang gumawa nito, hindi lang siya ang target, pati ang bata. Kailangan kang ilayo, Lino. Pero umiling ang bata. Hindi po pwede. Malapit na po sila. At kayo ang una nilang hahanapin. May biglang sumipol na hangin. Hindi ito normal. Masyadong matulis, masyadong mabilis, parang kidlat na dumaan sa gilid ng mukha ni Damian. Tila may humagibis. Isang bala. Tinamaan nito ang poste sa likuran nila, nagdudulot ng pagkabasag ng semento. Napatalon si Lino, napayuko si Damian. Lino, tumakbo tayo. Halika. Pero hindi kumilos ang bata. Sa halip, humawak ito ng mahigpit sa kamay ni Damian, at ang susunod nitong sinabi ay lalong nagpasikip ng dibdib ng lalaki. Sir, kayo po ang kailangan kong protektahan. Kayo ang last instruction ng tatay ko bago siya mawala. At doon, sa gitna ng kalsadang puno ng ingay, tao, alikabok at panganib, napagtanto ni Damian na ang batang minsan ay inakala niyang pulubi ay hindi lang basta inabandona, hindi lang basta kawawa. Si Lino ay isang bata na may dalang lihim na pwedeng magwasak o magligtas ng buong imperyo. At ngayon, may humahabol sa kanilang handang pumatay para makuha siya. At habang nagtatakbuhan sila palayo sa direksyong pinagmula ng bala, ramdam ni Damian na ang bawat hakbang nila ay hindi basta pag-iwas sa panganib. Ito'y simula ng isang kwentong hindi na niya mababalikan. Humigpit ang hawak ni Damian kay Lino habang binabagtas nila ang makipot na eskinita sa likod ng palengke. Humahalo sa ingay ng nag-umpugang paso, kaldero, at sigawan ng tao ang mabilis na pintig ng puso nilang dalawa. Pakiramdam ni Damian, bawat liko nila ay pwedeng may nakasubaybay, bawat anino ay maaaring kalaban. Pagkarating nila sa isang lumang pinto sa likod ng isang bodega, mabilis itong binuksan ni Lino gamit ang isang maliit na susi na parang matagal nang nakahanda. Napakunot ang noo ni Damian. Paano ka nagkaroon yan? Regalo po ni Papa, sagot ni Lino habang pinapasok siya. Pang-escape room daw kapag emergency. Pagkasara ng pinto, napansing ito'y gawa sa matibay na bakal, parang pang-sikretong pasukan. Sa loob ay madilim, malamig, at tanging maliliit na ilaw sa kisame ang nagbibigay linaw sa paligid. May mga lumang kahon, lumang radyo, at isang lumang mesa na mukhang matagal nang hindi nagagalaw. Dito po tayo, ligtas, sandali lang, sir. Nilabas ni Lino ang isang lumang telepono mula sa kahon, binuksan iyon at nagdaya ng isang numerong kabisado na niya. Ilang segundo lang, may sumagot. Sir, si Lino to, nahanap na nila kami. Nang marinig ang boses sa kabilang linya, napatingin si Damian sa bata. Sino yan? Isang malalim at kalmadong tinig ang narinig ni Damian kahit naka-speaker ito. Ako ang head of security ng pamilya nila, Sir Damian. Matagal naming hinahanap si Lino. At kayo ang huling taong nakausap ng ama niya bago siya mawala.
Napasinghap si Damian. Ako. Sir, tugon ng lalaki. Huling tawag niya ay tungkol sa isang taong pinagkakatiwalaan niya sa kumpanya. Ipinadala niya ang bata para hanapin kayo kapag may nangyaring masama. Parang lumubog ang sikmura ni Damian. Hindi niya inasahang may ganoong bigat na iniwan sa kanya ang taong hindi man lang niya nakilala ng personal. At saka ano nang ibig sabihin ng nang mawala? Natahimik ang linya. Ilang segundo bago muling nagsalita ang tinig. Hindi siya nawawala, sir. Kinidnap siya. At ang mga taong humabol sa inyo sila rin ang may gawa. Umangat ang malamig na hangin sa batok ni Damian. Lumingon siya kay Lino na ngayon ay nakayukong parang may gustong sabihin pero natatakot. Sir, dagdag pa ng nasa telepono, kailangan naming makuha si Lino ngayon din hindi lang siya basta anak ng may-ari, siya ang maihawak ng code ng succession. Kung makuha siya ng kalaban, pwedeng mapunta sa iba ang buong kumpanya. At hindi iyon ang gusto ng papa niya. Biglang may malakas na kalabog sa labas ng bodega. Parang may tinadyak ang isang pinto, kasunod ng mabilis na yabag. Nandito na sila! Sigaw ni Lino. Mga kamay ni Damian ay agad na pakuyom. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang lumang kahoy na nakasandal sa sulok at pumwesto sa harap ng bata. Hindi sila makakaabot sa'yo, Lino. Hanggat nandito ako, hindi kita pababayaan. Pero bago pa siya makaandar, may bumulong mula sa itaas ng bodega, mahina pero malinaw. Sir Damian takbo sa likod. Ngayon na. Isang nakasibasib na liwanag ang biglang tumama sa kisame, floodlight. At may mga tauhan na bumababa mula sa bubong, suot ang black tactical gear. Hindi ito kalaban. Rescue team. Damian. Hindi gumalaw. Sigaw ng isa. Kukunin namin ang bata. Pero bago niya maabot si Lino, may isang anino mula sa gilid na biglang humarang, malaki, mabilis, armado. At doon, sa mismong sandaling iyon, nagtagpo ang dalawang pwersang gustong makuha ang bata, isa para protektahan, isa para gamitin. Sumigaw si Damian, iniunat ang kamay upang agawin si Lino mula sa paparating na anino. Pero huli na. May malamig na kamay na humawak sa braso ng bata. Tumayo ang anino, tinutok ang baril sa ulo ni Lino at dahan-dahang ngumiti. Natutop ang dibdib ni Damian nang makita ang ngiti ng lalaking maihawak kay Lino. Hindi iyon ngiti ng isang kriminal na basta lang may trabaho, iyon ay ngiti ng taong alam ang lahat ng lihim, ng taong tiwalang siya ang maihawak ng kapangyarihan sa sandaling iyon. Tahimik na tumigil ang rescue team. Ramdam ni Damian ang tensyon sa hangin, parang manipis na sinulid na kaunting galaw lamang ay puputok. Walang lalapit, sabi ng lalaki, malamig ang tinig, malalim. Baka hindi na makauwi ang batang to ng buo. Damian, pigil na pigil ang paghinga, humakbang ng paunti. Hindi niya alam kung bakit, pero may koneksyon siya kay Lino, isang damdamin na lampas sa responsibilidad at lampas pa sa utang na loob. Parang matagal na niyang kilala ang bata, kahit ilang araw pa lang silang magkasama. Ano nang kailangan mo? Tanong niya, halos bulong dahil baka magulat ang lalaki. Ikaw, sagot nito. Matagal na naming sinusubaybayan ang negosyo mo. At si Lino susi lang yan. Pero ikaw ang totoong target. Hindi na nagulat si Damian. Sa loob-loob niya, alam niyang ang biglaang pagbulusok ng negosyo, ang sunod-sunod na anomalya, at ang misteryosong paglapit ng bata ay siguradong magkakadugtong. Ang hindi lang niya alam ay paano siya naging bahagi ng malaking larong ito. Bakit ako? Tanong ni Damian. Mumiti ang lalaki, isang ngiting maihalong panlilibak. Dahil ikaw ang taong pinagkatiwalaan ng ama ng batang to bago siya kunin. Ikaw ang susunod niyang papalit at kami ang dapat pumigil doon. Nagiba ang ekspresyon ng rescue team, hindi nila alam iyon. Kahit si Damian, hindi. At si Lino. Tumingala ang bata, nanginginig, pero matapang na nagsalita. Sir Damian, sinabi ni Papa na ikaw lang ang taong hindi sila kayang bilhin. At bago pa tuluyang lumubog ang lahat sa kaguluhan, may hindi inaasahang nangyari. Isang mataas na tunog ang pumigil sa hangin, sharp, mabilis, at dumulas parang pitik ng hangin. Sa isang iglap, bumagsak ang baril ng lalaking may hawak kay Lino. Tumama ito sa sahig, gumulong, at mula sa bubong, may malamig na boses na nagsalita. Bitawan mo ang bata. Lahat ay napalingon.
Isang figura, nakasuot ng tactical suit na mas sopistikado kaysa sa rescue team, ang dahan-dahang bumaba sa lubid. Nang tanggalin niya ang maskara, nanlamig ang buong bodega. Isang babae, matikas, may tindig ng otoridad, at mga matang puno ng galit at paghihinagpis. Mama! Bulong ni Lino, halos hindi lumalabas ang boses. Tumigil ang mundo ni Damian. Ang bawat tao sa paligid ay parang napako sa lugar nila. Ang bilyonaryong ina na matagal nang hinahanap si Lino narito. At hindi niya hawak ang luha. Hawak niya ang puot. Binitiwan ng lalaki ang bata at umatras, pero huli na. Sa isang iglap, nasa kamay na ng babae ang baril at hindi na nakagalaw ang lalaki, nakadikit ang malamig na dulo sa sentido niya. Damian, sabi ng babae, hindi pa rin inaalis ang tingin sa kalaban. Salamat sa pagprotekta sa anak ko. Ngunit bago pa man tuluyang makabawi ang lahat, may narinig silang makina, marami, mabilis, lumalapit. Hindi pa tapos ang laban. Mula sa labas ng bodega, unti-unting lumakas ang ugong ng mga makinang papalapit, hindi kotse, hindi motorsiklo. Mas malalaki, mas mabibigat. Napatingin si Damian kay Lino, kay ang ina nito, at sa rescue team na biglang nag-alerto, umamba at nagsipwesto na para sa depensa. Papunta na sila rito, sabi ng babaeng ina, malamig pero kontrolado ang bawat salita. At mas marami sila kaysa sa inaasahan ko. Sir, sabi ng isang tauhan, dumadating na po ang convoy. Naijam nila ang comms, wala tayong reinforcement for the next 15 minutes. Napamura ng mahina ang ina ni Lino bago tumingin kay Damian. 15 minutes sapat na iyon para mabura tayo mula sa mapa. Damian, alam niyang wala na siyang oras para mag-isip. Ang tanging tumatakbo sa utak niya ay kung paano ililigtas ang bata. Tumingin siya kay Lino. Huwag kang bibitaw sa akin anuman ang mangyari. Tumango ang bata, pilit na pinapakalma ang sarili. Nang biglang may dumaang nakasisilaw na ilaw sa mga bintana ng bodega, mga headlights ng 5, 6, 7 sasakyan. Sumunod ang mabibigat na yabag sa lupa, parang hukbong unti-unting pumapalibot sa kanila. Sir, na-breach na ang perimeter. May tumama sa pader. Umuga ang buong gusali. Kasunod noon, may tumawag mula sa labas, malakas, buo, at nakakasindak sa katahimikan. Ibigay niyo ang bata at walang mamamatay. Nanginginig ang boses ni Lino. Mama! Pero hindi man lang kumurap ang ina niya. Hawak pa rin ang baril, nakatutok pa rin sa lalaking una nilang nakalaban na ngayon ay nakaluhod at nanginginig. Makinig ka, anak. Hindi ka nila makukuha. Hindi ko hahayaang mangyari yon, anuman ang kapalit. Damian gave her a quick look, a mix of respeto at pagkagulat. Ang tapang ng babae ay hindi ordinaryo. Kahit ang rescue team ay halatang humanga. Pero bago pa sila makapwesto, biglang bumagsak ang isang bahagi ng pader, sinabugan mula sa labas. Umalingaw-ngaw ang alikabok at sirang semento, kasunod ang pagsabog ng liwanag mula sa flash grenades. Napapikit ang lahat. At sa gitna ng nakakabulag na puting liwanag, may mga aninong pumasok, mabilis, sana ay armado. Damian! Sigaw ng ina. Dalhin mo ang bata. Hindi na nagtanong si Damian. Kinuha niya si Lino, binuhat, at tumakbo sa likod ng bodega, kung saan may isa pang lumang pinto. Sir! Dito! Sigaw ng isa sa rescue team. Ngunit pagdating nila sa pintuan, humampas ito mula sa labas, may nakaharang na 2 lalaki, parehong armado, parehong nakamaskara. Wala na kayong takas, sabi ng isa. Mas humigpit ang hawak ni Damian sa bata. Nanginginig si Lino pero hindi na umiiyak. Parang may matigas na nagpupumilit sa loob ng dibdib nito. Hindi mo sila makukuha, sabi ni Damian, mababa ang boses pero matigas, parang bakal. Umisi ang lalaki. Hindi ka namin kailangan pero kung kailangan naming alisin ka para makuha ang bata, wala kaming pagdadalawang isip. Umangat ang baril nito, itutok sana kay Damian. Pero hindi niya naituloy. May isang putok na tumama sa kamay ng kalaban. Galing sa loob ng gusali. Mula sa ina ni Lino. Damian. Tumakbo na. Umalingaw-ngaw ang mga putok. Ang rescue team ay sumugod laban sa grupo ng mga armadong pumasok. Umuuga ang buong bodega sa dami ng putok at sigaw.
Hinila ni Damian si Lino, dumula sila palabas ng pinto, at sabay silang napadapa sa lupa habang tumatakbo patungo sa eskinita. Ngunit paglingon niya, may isa pang sasakyan ang biglang humarang sa dulo ng daanan. Bumukas ang pinto. At ang lalaking lumabas ay hindi niya inaasahan makita doon. Kilala ni Damian ang mukha. At kung bakit sila hinahabol. Nasa mismong harapan nila ang utak ng lahat. Sa sandaling bumukas ang pinto ng sasakyan, dahan-dahang lumabas ang lalaking matagal nang nagtatago sa mga anino, matikas, maamo ang tindig ngunit malamig ang mga mata, parang sanay magpanggap bilang mabuting tao sa harap ng mundo. Nakasuot ito ng mamahaling suit na hindi nababagay sa madilim na eskinita. At nang magtama ang mga mata nila ni Damian, unti-unting kumalat ang ngiti sa labi nito. Matagal kitang hinintay, Damian. Humigpit ang hawak ni Damian kay Lino. Para bang otomatikong nagtrabaho ang kalooban niyang protektahan ang bata. Hindi niya kailanman nakita ang lalaking ito ng personal, pero ang presensya nito ay sapat na upang maunawaan niya kung gaano kalalim at kaseryoso ang panganib na kinakaharap nila. Ikaw ang nasa likod ng lahat. Tanong ni Damian, mababa ang boses, puno ng pag-aalinlangan at galit. Kung tutuusin, sagot ng lalaki habang nag-aayos pa ng coat na para bang wala silang barilan at pagtakasang nagaganap. Kung hindi dahil sa iyo, sana inasa akin na ang kumpanya ng ama ng batang iyan. Pero pinili niyang ipamana ang lahat sa isang estrangherong tulad mo. Parang tinamaan si Damian sa dibdib. Ako. Pinili ako. Umisi ang lalaki, mababang-mababa at puno ng panlilibak. Ikaw ang taong pinagkatiwalaan niya higit sa lahat. Ikaw ang dapat magprotekta sa bata. Ikaw ang dapat maging tagapagmana kung sakali mang mawala siya. Napalunok si Damian. Hindi niya alam kung bakit ang isang taong halos di niya kilala ay nagtiwala sa kanya ng ganoon. Pero sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niyang hindi iyon mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang bata na nanginginig sa likod niya. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Damian. Dahil hindi ko hahayaang mapunta ang kapangyarihan sa isang bata. O sa isang taong tulad mo, sagot ng lalaki. And I don't like losing. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanila. Ang yabag ay mabagal, parang sinasadya upang pasikipin ang oras, upang pasamain ang tensyon, upang iparamdam na kontrolado niya ang lahat. Sa likod niya, unti-unting bumaba ang 4 na armadong lalaki mula sa sasakyan. Lahat ay nakatutok kay Damian at kay Lino. Takbo na, bulong ni Lino, halos hindi lumalabas ang boses. Hindi ko kayo pahihintulutan makaalis, dagdag ng lalaki na tila nakarinig sa bulong ng bata. Huwag mo nang subukan. Hindi ako nagkamaling pumili ng lugar. Trap ang buong paligid. Bumuka ang bibig ni Damian para magsalita, pero bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon, may biglang dumating na ingay mula sa kabilang dulo ng eskinita. Yung pamilyar na tunog ng mga tactical boots na mabilis ang hakbang. At kasunod noon ang sigaw ng isang pamilyar na tinig. Damian! Lino! Ibaba ang ulo. Bago pa makagalaw ang lalaki sa harap nila, may sumabog na matinding liwanag mula sa likuran, isang flashbang, at ang buong eskinita ay napuno ng ingay, usok, at etyo ng pagsabog. Napayuko ng kusa si Damian habang niyakap si Lino. Nang luminaw ang hangin, hindi inaasahan ni Damian ang tanawing bumungad sa kanya. Ang ina ni Lino, sugatan, duguan ang manggas, pero nakatayo pa rin, kasunod ang 7 tauhan na mas armado at mas malakas kaysa kanina. Tapos na ang laro mo, sigaw ng ina ni Lino sa lalaki. Hindi mo na kami masasakal sa mga bitag mo. Ngunit hindi man lang natitinag ang ngiti sa labi ng lalaki. Pero hindi pa ako tapos. Sa isang iglap, may humablot sa likuran ni Damian, isang kamay, mabilis, sanay, malakas, at bago pa siya makaikot, narinig niya ang pinakakinatatakutan niyang tunog. Ang sigaw ni Lino. Isang lalaki mula sa likod ang biglang nakadampot sa bata at tumakbo sa madilim na bahagi ng eskinita. Lino! Sigaw ni Damian. Damian! Dito! Habol ng ina ng bata. Pero naglaho na sa dilim ang maliit na katawan ng bata, bitbit ng isang armadong anino. At sa isang iglap, naintindihan ni Damian. Hindi pa tapos ang bangungot. At magsisimula pa lang ang pinakamadilim na bahagi ng laban.
Tumakbo si Damian nang hindi nag-iisip, walang pakialam sa putok ng baril, sa sigawan, o sa mga aninong nagbabanggaan sa likod niya. Ang tanging mahalaga ay ang tinig ni Lino, ang sigaw na unti-unting lumalayo, humihina, nawawala sa kapal ng dilim. Lino! Lino, sumagot ka. Pero tila bingi ang gabi. Ang tanging tugon ay ang lagaslas ng hangin at ang mga yabag niyang kumakabog sa sementadong sahig. Sa malayo, nakikita niya ang anino ng lalaking maihawak kay Lino, mabilis, sana isa pagtakbo, mabilis maglaho sa mga sulok at likulikong alam na alam nito ang bituka ng eskinita. Damian! Huwag kang mag-isa! Sigaw ng ina ni Lino sa likod, nanginginig ang boses pero matigas ang utos. May isa pang grupo sa kanan mo, trap yan. Hindi niya pinansin. Hindi niya kayang tumigil. Lino! Sigaw niya muli, halos punit ang lalamunan sa sama ng pakiramdam. Pagliko niya sa isang makipot na daan, bigla siyang natigilan. Wala na ang anino ng lalaki. Wala na ang bata. Tanging malamig na hangin ang bumati sa kanya at ang katahimikang parang nangaasar. Hindi pwede. Huminga siya ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili kahit nanginginig ang tuhod niya. Sa lupa, napansin niya ang maliliit na bakas, hindi ng sapatos ng bata, kundi ng sapatos ng lalaking maihawak sa kanya. Mabilis, malalim, papunta sa mas madilim na bahagi ng lumang warehouse district. Doon! Hindi na nag-atubili si Damian. Muli siyang tumakbo, sinusundan ang bakas, hanggang marating ang isang lumang gusali na halos gumuguho na ang pader. Walang ilaw. Walang tunog. Pero may kakaibang pakiramdam, parang may mga matang nakatingin sa bawat galaw niya. Sumilip siya sa loob. May ilaw. Mahina. Parang kandilang kanina pa naghihingalo. At doon, sa gitna ng lumang warehouse, nakita niya si Lino, nakatalikod, nanginginig, nakatayo sa harap ng lalaking tumangay sa kanya. Pero ang lalaking iyon hindi ang kumuha sa kanya kanina. Mas matanda. Mas malaki. Mas malamig ang tingin. Parang mismong anino ng panganib. At sa tabi nito, nakatayo ang lalaking mastermind, ang lalaking unang humarang sa kanila sa eskinita. Nakangiti. Parang alam niyang darating si Damian. Well, ang bilis mo, Damian. Halika. Pumasok ka. Napakuyom ang kamao ni Damian. Pakawalan niyo ang bata. Hindi pa, sagot ng lalaki. Kailangan ka muna naming marinig. May alok ako. Para sa inyong dalawa. Tumingin si Damian kay Lino. Halos hindi makagalaw ang bata, pero nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang pagmamakaawa, ang takot, at ang isang bagay na hindi niya akalaing makita, pagtitiwala. Damian lumapit. Dahan-dahan. Parang naglalakad sa manipis na yelo. Ano nang gusto mo? Tanong niya. Simple lang, sagot ng mastermind. Ibigay mo sa amin ang final access code sa kumpanya at pakakawalan namin ang bata. Magkukunwari pa kaming walang nangyari. Mas mabilis kang makakabalik sa buhay mo. Walang sumagot si Damian. Nagpatuloy ang lalaki. Kung hindi mo gagawin may mawawala sa'yo. At hindi iyon ikaw. Sa sandaling iyon, may malamig na dumaloy sa likod ni Damian. Hindi niya alam ang code. Hindi niya alam kung bakit siya pinili. Pero alam niya kung ano ang alam niyang gawin. Protektahan ang bata. Hindi ko ibibigay ang hindi ko alam, sagot ni Damian, matigas, puno ng katotohanan. Napailing ang lalaki. Tife, iyon ang sagot ng isang taong kailangan turuan. Nagtaas ng baril ang malaking lalaking tumatanggi magpakilala, tinutok iyon kay Lino. Hindi. Sigaw ni Damian, sumugod kahit hindi dapat. Pero huli na siya. Pumintig ang gatilyo. Isang putok ang umalinggaw. At sa isang iglap, may tumalon sa pagitan nila. Isang katawan ang tumama sa sahig. Napalunok si Marco habang pinagmamasdan ang bata. Hindi pa rin ito umaalis sa posisyon, mahigpit pa ring nakakubli ang katawan sa kahon, parang handang harangan ang sinumang lalapit. Nagpasya siyang lumuhod upang hindi magmukhang banta. Anak, bakit mo ba pinoprotektahan yan ng ganyan? Ano ba nang meron dyan? Mahinahon niyang tanong. Unti-unting tumingala ang bata. Kita sa mga mata nito ang kaba at ang hirap na hindi masabi-sabi.
Ilang segundo pa ang lumipas bago ito muling nagsalita, halos pabulong, yan. Yan na lang po ang natira sa nanay ko. Napasinghap si Marco. Inusog ng bata ng kaunti ang kahon, at doon niya nakita ang isang lumang stuffed toy. Gusgusin, punit sa tagiliran, at parang ilang ulit ng tinahi gamit lang ang sinulid na di magkakatugma ang kulay. Sa unang tingin, walang espesyal. Pero nang tumingin siya sa mukha ng bata, doon niya nakita ang bigat na hindi maipaliwanag ng kahit anong salita. Yan lang po ang iniwan sa akin bago siya nawala sa ospital. Ayaw ko pong mawala ulit. Kasi kapag nawala yan parang nawala na rin si mama. Parang may malamig na humaplos sa dibdib ni Marco. Ilang taon na siyang bilyonaryo, ilang taon na niyang pinupuno ng mamahaling bagay ang buhay niya. Pero ngayon, itong batang halos wala ng pag-asa, mas may pinanghahawakan pa kaysa sa kanya. Hindi ko kukunin, mahina niyang sabi. Hindi ko gagalawin. At hindi ko hahayaang mawala sa'yo. Dahan-dahan, nagluwag ang hawak ng bata sa kahon. Parang unti-unting bumigay ang tensyon sa maliit na katawan nito. Sigurado po kayo, tanong ng bata, may halong pag-asa at takot. Sagot ni Marco, masinsin ang tingin. At mula ngayon hindi mo na kailangang mag-isa. Napatigil ang bata, naguluhan. Po. Tumayo si Marco at inabot ang kamay niya. Kumain ka muna. Sa ligtas na lugar. Yun lang ang simulan natin ngayon. Tinitigan ng bata ang kamay, isang alok na hindi niya pa naranasan dati. Nanatili siyang nakayuko ng ilang sandali, at nang maramdaman niyang totoong walang masamang intensyon ang lalaki, marahan niyang inabot ito. At sa unang pagkakataon, may mainit na kamay na humawak sa kanya, hindi para hilahin o itaboy, kundi para tulungan siya tumayo. Habang naglalakad silang dalawa palayo, bitbit pa rin ang bata ang lumang stuffed toy, mahigpit pero hindi natakot ang hawak. At si Marco napansin niyang sa bawat hakbang nilang sabay, arang may natutuklasan siyang bahagi ng sarili niyang matagal nang nawala. Nagpatuloy sila, walang nakaalam na sa simpleng paghawak ng kamay, may dalawang buhay na nagsisimula ng magbago nang hindi nila namamalayan. Pagdating nila sa sasakyan, bahagyang nag-atubili ang bata. Hindi ito agad sumakay, at tiningnan muna ang paligid na parabang baka biglang may magbago, o may aagaw sa kanya. Nang mapansin iyon ni Marco, marahan niyang binuksan ang pinto at hinintay ang bata, hindi nagmamadali, hindi nanghihila. Ligtas ka rito, sabi niya, halos pabulong. Sumakay ang bata, dahan-dahan, hawak pa rin ang stuffed toy sa dibdib na parang panangga. Nang makaupo ito, sinara ni Marco ang pinto, at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakaramdam ang bata ng malamig na hangin mula sa aircon, ng malambot na upuan, ng katahimikang hindi nakakatakot. Habang umaandar ang sasakyan, hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit niyang sinusulyapan ang bata gamit ang rear-view mirror. Mapayat. Marumi ang damit. Halos hindi makadikit ang likod sa upuan dahil sa kaba. Pero ang mata, doon siya hindi makabitaw, may takot, pero may natitira ring tapang na hindi dapat makita sa murang edad. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong niya. Liam po. Maganda. Bagay sa matapang. Umiling ang bata. Hindi po ako matapang. Natatakot nga ako palagi. Napangiti si Marco pero may kirot sa puso. Alam mo, minsan ang mga taong laging natatakot sila rin ang pinakamatitibay. Kasi kahit takot, lumalaban. Hindi sumagot si Liam pero napayuko ito, parang iniisip ang sinabi. Pagdating sa isang maliit na restaurant na kilala ni Marco, yung tahimik, hindi magulo at hindi dudumugin ng mga tao, bumaba sila. Naramdaman niya ang pagkapit ni Liam sa damit niya. Hindi malakas, hindi nanghihila, pero puno ng pag-asa. Nandito lang ako, sabi ni Marco at doon palang lumuwag ang kapit ng bata. Umupo sila sa mesa na medyo sulok at nang makita ng staff si Marco, agad silang nagmano-mano sa pag-aalok ng serbisyo. Pero bago pa makapaglabas ng menu ang isa, sinabi niyang pakidahan lang. Bata ang kasama ko. Tumango ang staff, nagulat man, hindi na nagtanong. Si Liam naman, halos hindi gumagalaw. Tumingin ito sa paligid, parang nasa ibang mundo. Nang ilapag ang isang mainit na sopas sa harap niya, hindi niya agad ginalaw. Sinulyapan muna niya si Marco, parang humihingi ng pahintulot. Kain ka, sabi ni Marco. Yan, para sa'yo talaga. Dahan-dahang inangat ni Liam ang kutsara,
at nang unang tikim niya ng mainit na sabaw, napaigtad siya sa sarap at init. Nagkatinginan sila ni Marco at napatawa ang lalaki, isang tawa na matagal na niyang hindi nararamdaman na tunay. Habang kumakain ang bata, pinagmamasdan lang siya ni Marco. Sa bawat subo, sa bawat paghinga, sa bawat pag-aalinlangan at pagbangon ulit ng bata, pakiramdam niya may nababakla sa matagal na niyang pader sa puso. At nang matapos silang kumain, nang tumayo si Liam para sundan siya palabas ng restaurant, may sinabi ang bata na hindi niya inaasahan. Salamat po pero babalik pa po kayo, di ba? Natigilan si Marco. Hindi niya inaasahan ang tanong, hindi dahil mahirap sagutin, kundi dahil malinaw na ang tanong ay hindi tungkol sa pagkain, o sa sasakyan, o sa tulong. Ang tinatanong ni Liam ay kung iiwan ba siya. At doon, unti-unting tumibok ang puso ni Marco sa paraang matagal na nitong nakalimutan. Babalik ako, sagot niya walang pag-aalinlangan. Hindi kita iiwan. At sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, ngumiti si Liam, mahina, maliit pero totoo. Isang ngiting nagbigay sa hangin ng bigat na parang pangako. Pag-uwi nila, hindi pa rin mapakali si Marco. Buong magdamag, paulit-ulit niyang naiisip ang mga mata ni Liam, ang takot, ang pag-aalinlangan, at ang munting pag-asang pilit kumakapit. Hindi iyon mata ng batang dapat naghahabol ng laruan o nagtatago sa likod ng nanay kapag nahihiya. Iyon ang mata ng batang lumaki sa gutom, lamig at pangungulila. At hindi iyon matanggap ng konsensya niyang matagal nang nakapahinga. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa lugar kung saan niya unang nakita si Liam. Wala roon ang bata at parang biglang lumamig ang hangin sa dibdib niya. 2 minuto pa lang siyang naghahanap pero para bang oras na agad ang nawala. Tinawag niya ang pangalan ng bata pero walang sumagot. Lumapit siya sa isang nagtitinda sa kalye. Yung batang pulubi rito nakikita niyo po ba madalas? Ay, yung payat na may dalang sira-sirang laruan, sagot ng ale. Kanina pa umaaligid, parang may hinihintay. At bago pa matapos ang pangungusap, nakita niya ito, nakaupo sa gilid, yakap-yakap ang stuffed toy, nakatingin sa direksyon niyang dahan-dahang papalapit. Pagkakita ni Liam kay Marco, mabilis itong tumayo, pero hindi tumakbo papalapit. Tumayo lang. Tahimik. Umaasang hindi siya nagkamali na babalik nga ang taong nagpakain sa kanya. Lumuhod si Marco sa harapan niya. Di ba sabi ko sa'yo? Babalik ako. Doon lang tuluyang huminga si Liam, parang matagal na niyang kinulong ang sarili mula sa sakit ng pag-asa. May gusto ka bang puntahan? Tanong ni Marco. Umiling ang bata. Basta wag po ako iwan. Kinagat ni Marco ang loob ng pisngi niya para hindi mahalata ang bigat ng emosyon. Hindi kita iiwan. Niyaya niya ulit ang bata sa sasakyan. Pero bago sila makasakay, may napansin si Marco, isang lalaking nangingialam sa malalayong pader ng eskinita, nagmamasid, nakasunod ang tingin kay Liam. Tumingin ang bata roon at biglang namutla. Mas mahigpit na kumapit sa braso ni Marco. Sino yon? Tanong ni Marco, mababa ang boses. Hindi agad sumagot si Liam. Nang magsalita ito, nanginginig ang tono. Yan po yung binabalikan ako gabi-gabi. Tumigil si Marco. Parang biglang humigpit ang paligid at ang hangin ay nagbago ng temperatura. Ano ibig mong sabihin? Kinukuha nila mga bata, bulong ni Liam, halos hindi marinig. Pero nakatakas ako. Kaya po ako nagtatago. Dahan-dahang tumayo si Marco, hawak pa rin si Liam. Ang lalaking iyon, nang makita silang nakatitig, biglang umiwas at nagmamadaling naglakad palayo. Ngunit hindi iyon sapat para sa isang tulad ni Marco. Hindi siya pulis, pero hindi rin siya taong kayang palampasin ang ganitong banta, lalo na ngayon. Liam, sabi niya, marahan, mula ngayon, hindi ka na nila mahahawakan. Nasa akin ka na. Hindi na tumutol ang bata at sumakay sila sa sasakyan. Nagpahinga si Liam sa upuan habang nakatingin sa bintana, paulit-ulit na sinusuri ang bawat dumadaan. At si Marco, habang nagmamaneho, ay may isang desisyong matagal ng mabigat pero ngayon ay malinaw. Hindi niya lang tutulungan ang bata. Ilalaban niya ito. At kahit hindi pa niya lubos na intindihan, may kutob siyang mas malalim pa ang kwento ni Liam. Mas madilim. Mas malaki. Narating nila ang bahay ni Marco bago pa tuluyang bumigay sa pagod si Liam. Pagkababa nila, dahan-dahang kumapit ang bata sa damit niya,
takot na baka bigla siyang iwan ng taong unang nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan. Nasa bahay ka na, sabi ni Marco. Wala nang hahabol sa'yo dito. Pinatulog muna niya ang bata sa guest room, at doon niya unang nasilayan ng malapitan si Liam, mga sugat na hindi pa naghihilom, pilat sa braso, at marka ng puwersahang pagpitik ng kamay ng kung sinong nagmalupit dito. Hindi niya napigilang huminga ng malalim. Kinabukasan, dinala niya agad ito sa doktor. Tahimik ang bata, pero kapit pa rin ang mahigpit sa manggas ni Marco, wari na tatakot na pag iniwan siya sandali, babalik na naman ang dilim. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting nagbago ang hitsura ni Liam, mas malusog, mas masigla, at unti-unti nang marunong umiti. Pero isang bagay ang hindi nagbabago, ang malalim niyang lungkot tuwing may nababanggit tungkol sa pamilya. Isang gabi, habang nasa kusina si Marco, lumapit si Liam. Pwede po ba ako magkwento? Tanong ng bata, parang nag-iipon ng lakas. Tumango si Marco. Hindi po ako talaga pulubi noon, panimula ni Liam. May bahay kami, may nanay, may tatay. Huminga siya ng mabigat. Pero nawala sila noong isang gabi. May humabol sa amin. Sabi ni Mama, tumakbo daw ako at wag lumingon. Tumulo ang luha ng bata. Pero hindi ko sila nakita ulit. Napapikit si Marco. Ang sakit na iyon, hindi dapat pasan ng batang kasing liit ni Liam. Niyakap niya ito. Liam, makikita natin sila. Hindi tayo titigil. At nagulat siya nang dahan-dahang maglabas ng isang bagay ang bata mula sa bulsa, isang lumang pendant na may ukit ng inisyal. Mama said ibigay ko ito sa taong mapagkakatiwalaan, sabi ni Liam. Sabi niya, sila lang daw ang makakatulong. Kinuha iyon ni Marco at halos mabitawan niya. Dahil kilala niya ang inisyal. At kilala niya ang taong nagmamay-ari niyon. Isang matagal ng kaaway ng pamilya niya, isang bilyonaryong kilala sa gulo, lihim na operasyon at pagkawala ng mga taong humaharang sa negosyo nito. At sa gitna ng tahimik na gabing iyon, tumama sa kanya ang katotohanan. Hindi aksidente ang pagkawala ng pamilya ni Liam. Hindi rin aksidente na siya mismo ang nakatagpo sa bata. At hindi na ito usaping awa. Ito na ay laban para sa hustisya. Lumuhod siya sa harap ni Liam. Mula ngayon, bulong niya, hindi ka na mag-isa. Hahanapin natin ang pamilya mo. At kung sino man ang gumawa nito. Tumingala si Liam, may unti-unting lakas sa mata. Hindi na po sila mananalo. Umiling si Marco. Hindi na. At sa wakas, sa unang pagkakataon mula nang mawala ang lahat sa buhay niya, ngumiti si Liam, tunay, malaya, may katiyakan. At doon natapos ang simula ng kwento nila, isang bata na ninakawan ng pamilya, at isang lalaking muling binuhay ng pagkalinga. At mula sa sandaling iyon, pareho nilang alam. Ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa takot, kundi sa pagbalik ng hustisya, pagbangon at panibagong buhay.